Miss Nora Honor. Para po sa iba, ito ay isang kagit-lagit lang balita. Hindi nila akalain na papanaw ang superstar. Pero ito po ang kwento nung talagang nahihirapan na si Guy sa kanyang paghinga. Lumapit po siya kay Tita Daisy Romualdez at kay Governor Chavit Singson. Si Governor Chavit Singson po, ayaw niya na ikwento ito. Siya po talaga yung unang-unang tumulong kay Miss Nora Honor tungkol sa pagpasok sa ospital. Ayon sa mga nakausap ko talaga, mga doktor, mga nurses, puring-puri nila si Nora Honor dahil yung po at opo. Nandun pa. Hindi siya nakakalimot na magsabi ng thank you po. Maraming salamat po. Bawat kibot, talaga nagpapasalamat siya sa lahat. Talagang hindi siya pabuloso, hindi siya maingay, at hindi talaga siya produkto ng social media. Kaya ang tanong ngayon ng ating mga kababayan, ano ba ang nangyari kay Nora Honor? Namayapa ba si Nora na mahirap? Did she die a pauper? Siya po ba ay wala man lang naitabing kahit ano mula sa kanyang mga pinaghirapan? Hindi po alam ng publiko kasi ito. Kasi hindi nga po mahilig si Nora magyabang. May isa pang tanong. Nasaan na si Maria Leonora Teresa? Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Eto, tapos na ang mahal na araw. Parang hangin lang po na lumipas. Balik na naman po tayo sa ating normal na pamumuhay. Trabaho na naman uli. Kaya magkakasama na naman tayo ngayon para sa ating kwentuhan. Tama, Romel Chika? Tama, tapos na po ang bakasyon, kaya simula na po ng ating seryosong chikahan, ha? Ayan. Naku, ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Naglulok sa ng buong showbiz industry, pero nandito pa rin kami tatlo magbibigay sa inyo ng aliw. At syempre mga showbiz balita. Take one. Tama naman kasi perfect. Diba? Ulit. Ha? Wala. Huwag ko na rin ipaulit. Gusto ko. I-take two mo nga. Huwag mo na ipaulit. Sabi sa akin, sana hindi mo na pinaalala sa akin. Take two. Naloglo. Ayan na. Ayan na. Okay. Go! Take three. Naglulok sa ng buong showbiz industry, pero nandito pa rin kami sa inyo, magbibigay kami sa inyo ng showbiz balita, showbiz intriga, at syempre ang kasama ng opinion. Ayan. Okay na. Pwede na yan. At totoo po yan mga kachika, alam po namin na marami kayong hinihintay na kwento, mga balita tungkol sa pagpanaw po ng ating nag-iisang superstar, icon ng pelikulang Pilipino at telebisyon at National artist. na si Miss Nora Honor. At syempre po, ang lahat po ng mga kwento na yan ay malalaman ninyo at mapapakinggan mula sa amin dito sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! At syempre po, mga kachika, heto na nga po, nagluluksa po ang loob at labas ng larangan ng pelikula, telebisyon ang ating mga kababayan dahil sa pagpanaw ni Miss Nora Honor. Para po sa iba, ito ay isang kagit-lagit lang balita. Hindi nila akalain na papanaw ang superstar. Ito po ay hindi nyo lang nalalaman kasi hindi po siya mahilig na mag-post ng anuman tungkol sa kanyang personal na buhay sa social media. Oo, kaya nabigla tayong lahat kasi walang pahimakas. Yung pagpasok niya sa ospital, walang nakakaalam. Meron man siyang mga ka-text nung pumasok siya sa ospital, pero ang bilin niya, atin-atin na lang kasi mahirap nang mapagpistahan ka. Tama naman. Pero ito po ang kwento nung talagang nahihirapan na si Guy sa kanyang paghinga. Lumapit po siya kay Tita Daisy Romualdez at kay Governor Chavit Singson. Anong kwento, Wendell? Hindi ganito. Tumawag muna. Nag-text muna si Nora Honor kay Mama Daisy. Sabi niya, tulungan mo naman ako, ilapit mo ako kay ano. Pero ayaw niya paalam yun dapat. Kay Governor Chavez. Yung nakalagay, Nora Villamayor. Di nagulat si Mama Daisy. Hindi yan naman kasi alam na Villamayor. Okay. Sino ba to? Di tumawag siya doon kay Governor. Sino ba to Nora Villamayor? Sabi niya, si Nora Honor yan. Ay, ganun ba? Ay, si Nora Honor ba yung mahal ko to? Si Nora Honor. Teka, sige, tatawagan ko. Di tumawag siya kay Governor Chavez. Tapos sabi niya doon kay Governor Chavez na,
pwede ba lumapit sa inyo si Ate Guy, si Nora Honor, kasi meron doon sa Meron lang kailangan. meron doon si hiling. Sabi ni Job, kung meron sabi, sige, halika. Sabi mo kagad, papuntahin dito. Ura-urada dito na. So, nung magkita-kita, ang pakay ni Nora Honor ay ang ibenta ang ilang ari-arian niya sa Iriga, yung mga lote. Inalok niya kay Governor Singson at Oo. Tapos di sabi ni Governor Singson, sabi niya, ay, Ate Guy, sorry po, hindi ako bumibili ng mga property. Pero kung ano man yung maitulong ko, tutulungan kita. Ano ba talaga yung pakay mo? So, kasi sabi ni Ate Guy, sabi niya kasi magpapagamot ako kasi sinabihan ako ng doktor na daw ako. Kasi meron daw puso. bara, yung kanyang sa puso. Tapos sabi ni Governor Chavez, sabi niya, Daisy, ipasok mo na kagad dito sa hospital. Medical City. Sabihin mo sa akin, ako nang bahala sa lahat. Ang sabi niya, basta't sabihin niyo sa ospital, ako na ang sasagot sa lahat. Si Governor Chavez Singson po, ayaw niya na ikwento ito. Pero dapat po nating ibigay ang kredito sa dapat na pagbigyan. Siya po talaga yung unang-unang tumulong kay Miss Nora Honor tungkol sa pagpasok sa ospital. So, pina-check na lahat. Executive check-up, laboratory, lahat. Hanggang sa yun nga, nagpa-angiogram muna siya. Sa angiogram po ay lumabas 2 stents po ang barado sa kanyang mga ugat sa puso. Pag 2 stents po, ooperahan, angioplasty. Ikinatakot niya yon pero kailangan pong gawin para hindi na po siya nahihirapan pa sa paghinga. Dahil matagal na panahon na po siyang nagiging dependent talaga sa oxygen. Hirap na hirap siya talaga sa paghinga. At nung nakaraan nga pong pagpapa-hospital niya, ilang buwan na nakararaan, pinigilan tayo ng ating source na na-ICU siya na ayaw pa sabi sa atin at sa ang ospital, di ba? Pero alam natin yon. Ganun po ang nangyari. Hindi po yan lumabas sa social media kahit sa mga babasahin. Ganun si Nora Honor. Kaya kinagulat po natin ang nangyari sa kanya. Nung inooperahan na po siya ng angioplasty, syempre marami tayong kaibigan nakausap doon sa mismong ospital. Nag-bleeding po siya kasi matagal na rin siyang may COPD. Sa lungs naman yon. Sa lungs naman. Kaya hirap na hirap siyang huminga. Yun ang totoo doon. Kaya pala may mga nakikita tayo, mga video niya, diba, na naka-wheelchair, tapos oxygen. tapos hinihingal siya. Kaya madali siya mapagod. Yun na pala yun ang sinyalis na pala yun. Yun ang kailangan talaga na angioplasty, ang kailangan niyang prosesong pagdaanan. At ganun nga po ang nangyari. Ayon sa aking source sa loob, 2 tagahanga niya ang naroon at nagbabantay sa kanya. Nagbabantay sa kanya talaga. Ito yung mga tagahanga na mula noon hanggang ngayon ay hindi bumitiw ng pag-idolo kay Nora Honor. Totoo yan, oo. Tapos, hindi ba, meron pa silang picture na magkahawak ng kamay. Tapos, ang sabi niya, ayoko na, hirap na ako. At sinabi niyo po sa akin na meron kayong gustong makita na ginawa ko naman, tinawagan ko sila. Ang mga anak, yun ang ibig sabihin. Pero nakakagulat 2 tagahanga ang nagbabantay. At si John Rendes, labas-masok si John Rendes sa ospital. Ayon sa mga nakausap ko talaga, mga doktor na at mga nurses, puring-puri nila si Nora Honor dahil yung po at opo, nandun pa rin. may kukuha ng dugo sa kanya, ng blood pressure niya. Hindi siya nakakalimot na magsabi ng thank you po. Maraming salamat po. Bawat kibot, talaga nagpapasalamat siya sa lahat. Kaya ang sabi nila, totoo pala na si Nora Honor pagkausap mo, nagpopo at opo. Laging may pasasalamat. Laging ganon. Diba? At nakilala naman talaga natin si Nora. Sa lahat ng mga kausap at interview niya, may po. Sabi ko nga pwede naman sabihin niya ng kahit sino, ng kahit sinong personalidad. Pero kung bakit parang damit na tinahi, dinisenyo para sa isang Nora Honor lang. Parang pag siya nagsabi ng po at opo, napakasinsero, no? Kakabit na kasi yan ang kanyang pananalita. Kaya ganon. Ayon. Tapos, doso sinagot na ni Governor Chavez. Meron pang ibang mga tumulong. Kaya ang tanong ngayon ng ating mga kababayan, ano ba ang nangyari kay Nora Honor? Bakit? Hindi kasi siya liquid Inaamin naman niya, wala siyang pera. Wala siyang milyon-milyon. Pero mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga properties na naipundar niya habang siya ay kumikita. Hindi naman po na mayapa na
naghihirap si Nora Honor. Yun ang gusto niyang ipaliwanag sa ating mga kababayan na huwag kayong maawa sa akin, lalo na ang mga Noranians. May natitira pa rin naman para sa akin. Naalagaan ko naman yung mga naipundar ko na ang nanay ko ang namahala at namili ng mga lupa. Yan ang magiging topic natin mamaya. Ano ang naging dating sa'yo ng pagpanaw ni Nora Honor? Siyempre nung una, nung makita, nung marinig Close ko. kayo, di ba? Oo, nung maano ko sa parang hindi ako maniwala. Kasi nga, di ba, kamamatay lang ni Tita Pilita Corrales. Sabi ko, ano to, may kasunod na kaagad? Sabi ko, parang hindi ako maniwala. Kaya may pinawagan ko. Sabi ko, totoo ba? Sabi ko na namatay na ba si Ate Guy? Tapos sabi ko, hindi pa naman siya nandun pa lang siya sa hospital. Kasi mga 9 o'clock ng gabi yun Miyerkules Santo. Sabi niya, dinala siya sa hospital. Pero One hindi week pa na natin- siya doon. Oo. 1 week na. Pero hindi pa natin kung talagang na siya. Baka mamaya fake Oo, news. kaya nga, Oo. baka mamaya fake news na naman. Tapos, yun, bandang uli, tapos sinabi niya sa akin niya, yun na. Oo. Naglabas na si Ian, si Christopher Ian, ng opisyal na pahayag na oo, pumanaw na ang kanyang ina. At ito po alam mo ang mga SNNers, ang mga CFMers, sa akin sila nagte-text na sabi nila, alam namin, apektado ka. Kasi alam namin na naging bahagi ng pagkabata mo ang isang Nora Honor. At totoo naman yon. Napakabukas po ng aking bibig sa pagsasabi na nagkalugi-lugi ang aming tindahan sa probinsya, di ba? Oo. Dahil sa pagbili ko ng mga retrato niya na 25 centimos ang halaga. Ang dami-dami, bayong-bayong ang mga retrato ko ng Guy and Pip. Totoo naman po yan. Kaya para sa isang tulad ko, antindi nung balita na namatay ang idolo mo. Oo. Diba? Kaya nga hindi nga kita tinext nung Miyerkules Santo kasi alam ko, naku, si Tita Cristina nagdadalamhati, sure ako yan. At saka ito yung pagkakataon na mararamdaman mo na yung nag-iisa ka na, ay yung iniidolo mo, pumanaw na, wala ka nang iiduluhin pa. Ano ba, may mga ganun pakiramdam, di ba nanay? Yung kasama ko to ito yung Parang Naglaban ko to. ako parang naano yung pagkabata ko napingasa ng isang Oo, pakpak. diba? Kasi totoo yan, mamumulot kami ng palay, ibebenta namin sa kiskisan, para lang magpunta kami sa Kabanatuan. Bibili kami ng mga retrato, Oo. ng mga magazine na ang Guy and Pip ang cover. Lahat binibili Oo. namin ng Pati- aking kabataan. Pati mga song hits, di ba? Mm. Oo, talagang hindi ka bibili pagka walang ko at picture dun si Ate Guy. Mga Kailangan ganyan talaga ang bawat Oo. babasahin noon para mabenta. May Guy and Pip, Oo. may Vilma at Edgar. Yun ang talaga magkatunggali noon Grabe naman Sila yung sila. magkatunggali, di ba? Grabe naman kasi ang kasikatan talaga Ay, ni oo. Nora Honor. At ngayon po, nakikita po natin sa YouTube, grabe Social. ultimo yung mga 2 minuto na makikipag-usap niya sa mga kaibigan, sa kanyang mga tagahanga, Oo. naglabasan talaga ngayon. Correct. Di ba? Noong- Nakopo niya talaga, natalo ang mundo ng politika. Ay, oo. Kaya nga dito, talaga nagpakilalang muli ang nag-iisang superstar sa ating lahat. At ano naman, kahit naman noon ay lagi naman nating sinasabi, marami silang bituin sa langit, pero ang pinakamaningning, nag-iisa lamang. Kahit sino ang tanungin mo, yun naman ang sinasabi. Siya ay ang nagtitinda ng tubig sa tren, di ba? Sabi nga niya, akala nyo lang, tubig lang ay tinitinda ko. Hindi nyo alam, may kapitbahay kami na nagluluto ng pagkain. Ako ay sumasideline. Sa gabi, nagtitinda rin ako. Binibigyan ako ng 10 centavos, 10 sentimo bilang kabahagi doon sa pinagbilhan. Ganon katindi, di ba? Wala Di ba pa. may pelikula, yung kay Magnolia de la Cruz? Oo. Hindi nga ba na may nabasa nga ako? Dati sa pelikula sinasabi, aso lang ang hindi nakakakilala kay Magnolia de la Cruz. Ngayon ko sasabihin, aso lang ang hindi nakakakilala sa isang Nora Honor. Totoo. Di ba? Iba yung Nora. Iba yung dating, Oo. superstar, icon, poste ng pelikulang Pilipino, national artist. Ano ba? 'Di ba ito yung matagal na nating dinadakila, pero talaga pong ganun darating talaga yung panahon na hanggang dito na lang siya. Oo. Oo. Hanggang dito na lamang Totoo. siya. At saka yun din yung ngayon, di ba, nalalaman ng mga millennial, lalo ng mga artista millennial, di ba, na gusto makakasama yung isang Nora Honor sa pelikula, sa teleserye, at saka kung ano pa, di ba, mga project niya. Kasi di ba parang hindi naman, di ba, hindi masyado na-introduce kasi sa millennial, si Nora Honor kung sino si Nora Honor, na napapanood nila sa... Pero palagay ko, Oo. bibihira lang ang mga millennial
na hindi nakakakilala Ay, kay oo. Nora Honor. Oo, kasi pag pumasok kasi sa mundo ng showbiz, alam mo na kagad, Alam mo kagad sino ang ba ang gusto superstar. mo? Ay, Ang mga, oo. di ba? Nora Honor agad-agad, superstar, number 1 agad-agad, di ba? Oo. Oo. Mm. At ngayon, habang nag-uusap tayo, napakalalim ng kalungkutan. So, Lalo na po ng kanyang mga tagahanga, ang mga Noranians na mula noon hanggang ngayon ay tunay naman pong nandyan at nagpapakita ng kanilang pagmamahal at paghanga pa rin sa nag-iisang superstar. At bukas nga po ay ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. May mga nagtatanong, Oo. bakit sa libingan ng mga bayani? Hindi naman siya bayani Di ba? Hindi naman siya nakipag-gyera. Oo, nakipaglaban. Oo. Nakipaglaban para mapunta siya sa libingan ng mga bayani. Bilang national artist po, nandoon po yun na ang mga pinararangalan bilang mga national artist o pambansang alagad ng sining sa kani-kanyang hanay Laran. ay doon po talaga ililibing sa libingan ng mga bayani. may kalakip Oo. Yun, Ay, kasama yon, kakambal yon. At isang state funeral po ang magaganap Ang ganda. bukas, Martes, papunta sa libingan ng mga bayani para sa nag-iisang superstar na si Nora Honor. Romel, dumalaw ka na. Yes, nanay, para po magbigay ng support. Pagbibigay pugay. Pagpagbibigay pugay at pagsuporta sa mga nagmamahal kay Miss Nora Honor. Ikaw. Ay ako sana, alam mo, iniisip ko sana na hindi ako dadalaw kasi di ba parang lalo na ako malungkot. Pero kaso lang niyaya ko ng mga kaibigan. Ayan, pumunta kami. At sa, alam mo, nakikita ko doon yung mga fans talaga naka-wheelchair, pupunta talaga para May edad magbibigay na. pugay. May mga edad na. Sipin mo, Oo. 70s pa lang, nandyan na sila. Oo, sige. wow. Oo. Tapos yung mga nagkikwento ngayon, iba doon, yung mga fans nagkikwento. Pag tinatanong mo, naku, sabi niya, puro alaala na lang at puro kwento na lang ibibigay namin sa inyo tungkol kay Nora Honor. Nung pumunta kami, naku, dumadagsa talaga kami. Nagbabaon doon sila ng mga pagkain para mapanood ng mga pelikula, kung saan man si Nora Totoo yan. pupunta. Sa akin naman, ang dami nagtatanong, nanay, kailan ka pupunta? Sasabay Oo nga kami. pala. Nay, kailan ang punta mo? Sasabayan namin ang pagtitirik ng kandila. Kahit si Wating-Wating at si Miss Nags, sila ang Oo. unang-una nag-text sa akin ng, Nay, take it easy. Alam namin, masyado ka nagdaramdam ngayon. Sa maraming pagkakataon po na may mga namamayapa na mga personalidad dito po sa larangan ng showbiz, hindi niyo po ako nakita. Wala akong pinuntahan kasi nagdarasal ako para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Pero hindi po ako dumadalaw ng personal. Lalo na higit dito kay Nora Honor. Oo. Gusto kong makita siya pero ang gusto ko pong manahan sa aking isip at sa aking puso, ang gusto kong alaala na maiwan sa akin ay isang Nora Honor na nakatayo at hindi po nakahiga. Ang amin pong pakikiramay sa lahat ng mga iniwan ng nag-iisang superstar ng ating pambansang alagad ng sining, Miss Nora Honor. Kakantahan mo ba si Ate Guy? Ay, siyempre, oo, di ba? Yung gusto-gusto niyang kanta. Handog! Oo, yung parang kailan lang ang mga pangarap ko'y aking naabot. Narating. Alam mo, sa ginagawa mo, close kayo ni Ate Guy, magagalit siya. Oo, iyan pa naman ang kantang bagay na Yan bagay, ang talaga bagay sa kanya. Parang kailan lang Ang mga pangarap ko'y mahirap abutin. dahil sa inyo, napunta ako sa aking dapat marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awitin. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Alam mo kung ano gusto Oh, ano ko ba? linya doon? Ano? Dati ang aking bulsay walang laman. Ay, oo. Pero dahil sa inyo, di ba? Oo. Nagtagumpay siya. Basta, Nora Honor, ikaw yon. Okay. Dito Alam. tayo sa pangalawa nating topic, hindi tayo hihiwalay. Parang tribute na rin po namin kasi ito dito Sa sa, nag-iisang SNN. superstar. Sa nag-iisang superstar. Ang dami-dami pong nagsasalimbayan ng mga tanong na mayapa ba si Nora na mahirap? Did she die a pauper?
siya po ba ay wala man lang naitabing kahit ano mula sa kanyang mga pinaghirapan? Yun ang mali na kumakalat ngayon. Oo. Na siya ay namayapa, na walang anumang naiwanan at wala man lang naipundar mula nung kanyang kasikatan. Yan ang mali. Siguro naman po alam ninyo na sa Iriga, di ba? sa Eriga. Meron po siyang 64 hectares na palayan. Alam niyo po ang kanyang ginawa nung mapatituluhan na niya. Sa agrarian, nagpunta siya sa opisina ng agrarian reform sa Sa Iriga. DAR. Sa DAR. Ipinamahagi po niya ang maraming piraso ng lupa na yon sa 36 na magsasaka. Wow. 36 farmers ang nabiyayaan po mula sa kanyang ipinamahagi na mga lupain. Mula po doon, sa 64 hectares na yon, sa mga pinamahagi niya, magkakaroon siya ng 30% mula sa aanihin. Oh. Malaking bagay, di ba? Oo. At may naiwan pa rin sa Napakabuti. kanya na 9 hectares na sobra pa sa sapat na ikabuhay kung tataniman ng palayan. Oo. Meron pa pong mga niyugan, Naku. di ba? Oo. May niyugan pa, ilang ektarya ang niyugan niya. Pagkalaki-laki din nung sukat ng lote na ang iba ay pinamahagi din niya at may naiwan pa sa kanyang 11 hectares. O, tignan Oo. niyo. Di ba? At napatunayan daw niya na yung ilan doon na isalin daw sa kanilang pangalan nang hindi niya alam. Ay, ganun. Oo. Kalungkot. Ang dami. Kaya nakakalungkot. Pero ang mahalaga, nung ibinabahagi niya sa agrarian, Oo. sa opisina ng agrarian reform, yung mga lupa, naka-oxygen siya. Ay, Totoo. oo. Naka-face mask siya, tapos may oxygen. Mm. Isipin mo yun na naka-oxygen na hirap na siyang magsalita at kumilos. Inuna pa rin niya yung pagkakawang gawa sa mga farmers doon sa Iriga. Di ba? Ibang klase. Iba, Hindi no? po alam ng publiko kasi ito. Kasi hindi nga po mahilig si Nora magyabang Oo. ng kung ano ang meron siya at ano ang kanyang nagagawa. Oo. Mm-mm. Ay, ito lang ano na hospital siya. Di ba mayroong mga ibang artista na ipag-pray natin si ano kasi na hospital, ganito, ganyan. Po siya wala. Hindi siya naghahanap na ipagdasal niyo ako. Meron siyang isa, yung Nora Honor Official. Sila yung namamahala ng mga kwento tungkol kay Ate Guy. Pero yung sa kanya, hindi na siya nagsasalita. Nagnanarrate na lang siya, tinatype na lang. Si Miss Nora Honor, napanatili niya talaga ang pagiging simple niya sa kabila ng Oo. kanyang katanyagan. Oo, talaga. Tabi-tabi po. Ang tamaan na lang po siguro ay matatamaan talaga. Pero siya po, wala tayong alam tungkol sa nagaganap sa kanya. May mga kwento nanggagaling sa kanya mga tagahanga. Pero hindi mula sa kanya. At hindi naging ugali ni Ate Guy talaga yung ilantad sa publiko ang kung ano mang nagaganap sa kanya at kung ano ang mga ari-arian niya. Nagkaroon nga sila ng problema ng kanyang mga anak. Wala naman tayong nabasa mula sa kanya. Oo. At saka Hindi kasi siya nagsasalita. Saka na kasi yung mga nilalabas kasi mga social media account ni Nora Honor sa mga social media, di ba? Napakasimpleng pamumuhay. Kaya marami nag-iisip na, naku, ito si Nora walang napundar. O, di ba? Yun ang sinasabi nila, pero ito, nakita nyo, kung talagang hindi ka talaga fan ni Ate Guy, hindi mo malalaman ito. Oo, sa pamamagitan ng mga tagahanga niya na nakasubaybay sa kanya at saka lang may lumalabas. Mm. Kasi nga Oo. hindi niya naging ugali talaga ang magyabang at magkwento. Kaya masasabi po natin, si Nora Honor ay hindi produkto ng social media. Tama. No? Oo. Nagulat po tayo sa pangyayaring ito dahil wala po tayong nababasang anuman tungkol sa pagkakasakit niya. Yes. Hindi naman po siya tulad ng ibang artista na bagyang kibot, naka-social media agad. Di ba? Totoo. Oo nga. Kaya nagulat ang buong mundo ng showbiz. Sobrang gulat na gulat. Alam mo, tsaka ito nga, ngayon ko lang ito sa inyo ikikwento. Di ba, alam naman natin na si Ate Guy maraming mga bahay, di ba, maraming ano. Kung alam mo, may naikwento siya dun sa isang fan niya, naikwento din sa akin na sabi niya, alam mo, ang gusto ko talagang bahay. Yung bahay na pagising ko, magwawalis ako. Simple Oo, talaga. simpleng buhay. Sabi niya, ito yung gusto ko. Yung ganito, kasi dinuro sa akin yung bahay na pinuntahan ko nga doon. Sabi niya, ito yung gusto kong bahay na pagising niya daw, yung magkakape, gusto niya yung may walwalisin May gagawin siya. May gagawin siya. Hindi yung ibig sabihin nakaupo lang siya mag-uutos sa Ayaw mga niya yaya, magbuhay yung mga na. ganyan. Ayaw niya ng ganun. Simpleng buhay. Oo. Yun ang ikinapit natin sa superstar. Mm. Talagang hindi siya pabuloso, hindi siya maingay, at hindi talaga siya produkto ng social Yun. media, di ba? Totoo. At uulitin
natin yung hinalaw natin mula sa interview ni Idol Lord de Vera. Oo. Tinanong siya, di ba? Pinalabas na natin nung nakaraang episode. Ate Guy, kapag ikaw'y mawawala na sa iyong huling hapunan, ano ang pagkain na gusto mong hanapin at matikman? Sabi niya, hindi pagkain. Wala akong hahanaping pagkain. Ang gusto ko, kapag dumating na ako sa pagkakataong yon, yung lahat ng mga taong nagmahal sa akin, lalo na ang mga fans, ay nandoon. Dahil nakasama ko sila at minahal nila ako. Ganon din ako sa kanila. Kunyari lang, mawawala ka na bukas. Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Wala yata, hindi ako makakain pagka, oo. Parang, to paraphrase, ano yung pinakagusto mong pagkain sa buong buhay mo lagi? Hindi pagkain ang hahanapin ko. Ay! Hindi pagkain. Yung mga tao nagmahal sa akin, gusto kong makita lahat, lalo na yung mga fans. Kasi kung wala sila, wala rin naman Nora Honor, wala ako dito. No, kaya, yun. Di ba? Talagang antindi talaga. So wag na po tayo mag-alala dahil pumanaw po si Nora Honor. Umalis siya sa mundong ito na meron pa rin po siyang naipundar na po pwede pong pakinabangan ng kanyang mga iniwan. May isa pang tanong. Nasaan na si Maria Leonora Teresa? Ay, oo nga pala Nasaan yung na? sikat na manyeka, di Alam mo ba? talagang hahanapin din talaga yan. Oo. Noon pong kasagsagan ng kasikatan ng Gayan Pip, mas sikat pa si Maria Leonora Teresa kaysa sa ibang artista. Oo. Di ba? Kasunod ng Nora Honor. Nora Tirso, Maria Leonora Oo. Teresa. Siyempre ako Noranian. Isang araw, hinanap ko siya. Oo. May nakausap ako. Sabi ko, hindi ko sasabihin kung kanino at kung kaninong bahay ko natagpuan si Maria Leonora Teresa. Sabi ko, alam mo ba kung nasaan si MLT? Ipapakita namin sa'yo, pero wag mo sasabihin kung nasaan. So, pumunta kami ni Tina sa isang kwarto sa ilalim ng isang hagdan. May isang malaking kahon. Kasi malaki si Maria Leonora Teresa. Yung dalpo na ito, itong manyikang ito, kung ano ang suot na damit ni Nora, yun din ang suot niya. Ay, oo. Diba? Oo. Yun din ang suot niya. Dinisenyo talaga. Para kay Nora Lagi Honor. silang magkapareho Oo. ng kanyang nanay, di ba? Ngayon, nung makita ko si Maria Leonora Teresa, nagbalik ako sa nakaraan sa aking kabataan. Naku, ito yung manika. Na bumili din ako ng mga pictures dito, ng mga retrato nito. Ang kanyang mata, yung isa ay wala na. Ay, Yung isang kamay niya ay medyo hindi na gaanong nakakabit. Nakalaylay Parang na. gumaganaw na lang. Ang kanyang buhok, kutab-kutab na. Ah. Kasi pala, eto kwento to. Kasi pala, nung Gayan Pip time, kapag nagkakaroon pala ng away, si Nora at si Tirso, at napunta kay Nora yung manika, kinukutab-kutab niya yung buhok. Oh. Kaya makikita mo, may mahaba dito, may maigsi dito, parang kalbo dito, parang gano'n. Kutab-kutab na siya. Nandoon si Maria Leonora Teresa. At tuwang-tuwa ako nung makita ko siya. Bahagi siya na aking kabataan dahil sa Gayan Pip. Di ba? May kanta, Maria Leonora Teresa. Ay, nako, grabe. Kaya mga tagahanga ni Nora Honor, maraming salamat sa inyo. Sobrang salamat sa inyong inilaan na pagmamahal, pag-idolo at pagrespeto sa inyong nag-iisang superstar. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. At maraming salamat, Miss Nora Honor, sa isang karanasan na hindi na mauulit pa, lalo na sa iyong mga tagahanga. Diba? Kanta pa ng isa, Maria Leonora Teresa. Ay, Maria Leonora Teresa. Mali agad ang tono. Parang hindi ko masyado. Ikaw ba, hindi? Ikaw, mahal mo ito. Alam na mo Kinanta ko na nga kanina, di ba? Basta napakaganda. Yung mga, sige nga, mag-isip nga tayo ng mga kanta ni Nora Honor. Oo nga. Ako, you're so wonderful, I love you so. You're so wonderful cause I'm with you. Ikaw. People who needs people. Luckiest people. Ay, di siyempre yung ano niya, di ba yung kanta niya yung Floor Contemplation? Oh, di ano? ba? Ano yan? O sige. Ano ba yun? Ako may alam pa yung tindera. Ay, May kalamay ginatan, Ay. putumayat palitaw, Ayun na. may bibingkang galapong. Alam mo, Diba? nagdadaanan lahat yan. Naglalabas sa Oo, social oo. media yun. 2-3 araw na ito lamang ang aking pinakinggan talaga. Grabe. Iba.
iba talaga. Napilay po ang pakpak ng aking kabataan talaga Tama, oo. sa pagpanaw ng nag-iisang superstar, Miss Nora Honor. Ay, nako. Oo nga. May blind item tayo. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Parang anticlimactic. Oo nga. Pero ganun pa man, iwalay na po ito kay Miss Nora Honor. Ikaw kompleto Oo. natin. Kompleto natin, syempre, eto na, ang bibida rito sa ating blind item ay isang babae, female personality. Kilala na ba siya? Naku, parang hindi pa din. Masyadong. Hindi pa, masyado. Pero yung partner niya kilala. Yun ang kilala na actually, yung kilala yung partner nitong female na to kasi nakilala ito dahil din sa isang Female personality. female personality. Oh. Okay. Siyempre, hindi ba mababawasan ang pagkukumpara? Dahil sa unang naling sa lalaki, ito ay isang sikat na artista. Sikat na sikat. Sikat, super sikat Oo. na natapos ang relasyon na hindi natin alam. Nagsimula, hindi rin natin alam, pero natapos na hindi rin natin alam. Nagulat na tayo at nagulat tayo na may pinalit na siya na ito na nga ang ating balay. Pareho silang may ipinalit. Oh, oo. Pareho. Nga pala. Ang duda nga ng iba, nag-overlap pa eh. Oo, kung Diba? bibilangin natin ang mga buwan. Diba? Pero eto na ngayon, yung pinalit na ito si girl, nako, nakakaloka talagang mata ng bagyo. Kasi nabubulaan na. Kasi syempre, nakatingin sa kanya lahat ngayon kasi, ay, ito ba yung pinalit sa Ay, kanya? oo. Eto naman to si girl, hindi nag-iingat. Bakit? Kasi sa isang may pagtitipon, syempre usually di ba tayo, kapag may pagtitipon at may kainan, kahit na anong gusto natin sa kinakain natin, kasi maraming tao, behave tayo, hindi tayo masyado. Hindi kadalasan tayo, nag-iugali Oo. natin. Bago tayo dumating sa piging, kumakain na muna tayo. Correct. Para pagdating doon, dahan-dahan lang. Kunti na Correct. lang, Hindi ka oo. excited. Alam mo yon. Naku, eto na nga ang sister. Hindi ka PG. Correct. Eto si girl, nagpaka. Hindi niya siguro namamalayan na nakatingin sa kanyang mga mata. Oh. Dahil lumapang ng lumapang. Ganon? Ay, ang Ay, yung lalaki. Ay, yun nga, hindi. Dead man lang. Ay, kaswalan lang. Siyempre, typical. Kasi alam naman natin itong lalaki, di ba? Ano to? Proper and kinembular. Kasi, di ba? Marunong ano to, sa lumbuha. Iniisip lagi, may titingin, may nakatingin. Eto si girl, siguro, nanibago. O baka gutom na gutom. Okay naman yung gutom, pero sana mamaya, pagtapos ng maraming tao, kaharap yung maraming tao, kita sa lugar, Ay, hindi lapang mapigil. Siya umubot Siya. sa mesa. Siya ang umubos talaga kasi kuha ng kuha. Alam mo yun, dapat isang gano'n. Dahil, nagre-refill. Ay, ganon? Lapang na lapang. Noong natapos ang okasyon, dahil siya ay ang huntahan ng mga chismosa. Sabi ko, Diyos ko, ito na ang chismisan. Naku, ano ba yan yung pinalit? Yung isa hindi makakain. Yung isa hindi makakain, pero ito super kain. Super lapang. Super lapang. Pero sexy, no? Kasi Ganda naman, ng katawan. okay na maiintindihan natin kung kilala mo siyang personal, di ba? At saka yung pagkaano niya, yung trabaho niya, maiintindihan mo kasi atleta ito. Kaya pala. Bike ng bike. Takbo ng takbo, ganun-ganun siya. Swimming, ganun. Kaya marami na. Pero, hindi excuse yun eh. Kasi alam naman natin na yung kasama niya ay isang respetadong Kilalang kilala. kilalang kilala. Sabihin na nating politiko. Politiko kasi ang kasama, syempre, dapat yung, ganun lang, di ba? Dapat pinis. Pinis. Alam mo na nandun ang pananaw ng publiko sa inyo. Oo, at dapat sensitive ka na, naku, lahat sila nakatingin sa akin kasi yung pinanggalingan nitong ex niya, talagang, naku, kakapihin talaga ako. Iko-compare ako. Iko-compare talaga. Dead ba siya? Pero tingnan mo nga naman ang irony ng buhay. Yung unang girl nung politiko, hindi pala kain at hindi makakain. Oo. Maraming iniiwasang pagkain. Ito naman, walang pinipiling Wala. pagkain. Lapok kung lapok. Ay, ganon. Ganon. Pero wala tayong magagawa eh. Nako, mahirap bigyan ng clue yung babae. Siguro yan. yung karelasyon niya Yung na lang. karelasyon na lang. Mas madali. O yung Oo. karelasyon, ang nanggaling sa isang sikat na artista. Ala ay sigurado ka? Ala eh. Ala ay sigurado Alay, ka ba? oo. Alay, siya nang alakas-lakas kumain eh. Ano to? Mark my word. Ay, sinabi Ay, mo pa. Mark my word. Oo. Ganon. Oo. Nakakaloka lang yung girl eh. Kasi syempre, pag nagpo-post pa naman to si girl, diba? Sweet sila. Oh. Hindi niya naiinisip na, Lakas man lumapang. pag girl ka, tapos
kain sundalo, anong tawag doon? Kain marino. Ay kasi siyempre atleta, so baka malakas yung panunaw niya. Metabolismo. Oo. Pwede. Diba? Pwede naman yung Oo, kaya. pero nga lang, pag kumakain, tingnan mo rin na may kapaligiran mo. Oo, mamaya na ako kain kasi nakatiting lahat sila. O kaya, i-take out na lang natin na mamaya ako nakainis sa sakyan. Saka pwede ka naman magpakabusog nang hindi sabsab. Ay, Diba? hindi na nga siya nakikinig sa mga kwentuhan, Day. Pare, pansit yan. O kaya lomi. Oo, may Oo. sabaw. Ganon, masarap ang lomi Batangas. Ay, sinabi mo pa. Oo nga. Diba? Pwede naman kumuha ka ng kaunti. Unti-unti lang kain. Oo, pwede naman di ba, content, tapos chika-chika. Siya dahil talaga kinausap talaga yung yun ang kinausap niya talaga dahil. Nakita na lang nila, wala naman yung mga pinggan. Wala, nagulat na lang. Pati yung... Napalis. Pwede nilaan ang pusa. Ay baka masarap kasi yung pagkain na yun. Kahit pa. Sikat na sikat yan sa isang sa isang Sa Batangas. probinsya. Nagdahilan. First time nyo kasi makatikim, no? Kahit pa. Dapat yung finesse hindi Yun. tinatanggal. Kasi yung kasama niya nga, diba? Ano na nga sasabihin ng ex nung lalaki? Oh my God. Ano sabihin niya? At di ano ang gusto nyo? Yung kakain na lang siya o bibili na lang siya na itatago niya dun sa kasama niya. Ay! Katulad na isang actor, di ba? Na ano? Na Bumibili. sarili siya. Bahala kayong magutom basta ako ipupunta dun sa isang convenience store. Kilala ko yan. Kita mo, hindi naman sila nagkatuluyan. Ayan. Yan na naman na itatanong sa akin. Sino yan? Sino yun? Sino yun? Mga SNNers, yun ang uuriratin sa akin. Sino yun? Yung maramot na aktor na kumakain mag-isa. Di ba? Ay, nako. Doon mo makikita talaga yung mga walang pakisama. Oo nga. Di ba? May TV host din na ganyan. Ay, Oo. Meron din. Kakain siya, hindi niya bibigyan yung kanyang mga kasabay sa sasakyan. Hmm? Lunukan lang na lunukan. alam mo, hindi maganda yung ganun. Kapag bumibili ka ng pagkain at hindi ka rin makakapagbigay, huwag mo munang kainin. Oo, huwag muna doon. Huwag muna doon. Ay, naku, mga kabayan talaga. Talagang kumakain siyang mag-isa, di ba? Oo. Ay, nako. Ayun. Ano ba? Eto na nga nanay, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakasama na po ang Romel Chica Vlogs. Maraming salamat po! At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayun. At nako, mga kachika, sigurado, Lomi galing sa Batangas. Yung ex di kumakain. Tapos Ito eto. ngayon, lafang to the max. Correct. Diba? Sigurado yan. Wala kayo espasyo sa RO4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang. Electric fan. At sa unang pagkakataon po, mga kachika, habang nagkukwentuhan kami, gusto kong maniwala at gusto ko ring hindi maniwala. Napaka-professional ni Direk Tom, di ba? Nila Ali lahat. Habang nagkukwentuhan po kami tungkol sa Superstar, yung aming camera po ay nanginginig at talagang Kumukurap-kurap po. Kumukurap-kurap. Ilang beses po yon. Kung ano man, ewan ko kung naniniwala kayo sa ganon. Pero di ba sabi nila, kapag ka daw pinagkukwentuhan ang isang tao, parang iniimbita siya palapit sa atin. Di ba? Oo. Yun yun. Kaya nako, maraming salamat po sa inyong lahat mga kachika naming mahal. Ay nako, para kaming wala sa aming sarili habang nagsushow ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal at sa inyong inspirasyon na ibinibigay sa amin. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now Na! Parang kailan lang ang mga pangarap ko ay aking Kahirap narating. marating dahil sa inyo napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awitin.